Good morning Pilipinas, 5:22 at nagbabalik po ang Panahon TV. At mga kababayan, ng ating programa ay kabalikat ng sambayan ng Pilipino sa pagunlad ng ating bansa. So sa puntong ito, hatid po namin sa inyo ang public service announcements. Unahin po natin mga kababayan ang anunsyo na magugustuhan ng mga makata at mahilig magsulat dahil magsasagawa po ng writing workshop ang City Government of Marikina sa pamamagitan ng kanilang Public Information Office sa darating na August 24, 1 p.m. sa Marikina City Library. Bukas po ang nasabing writing workshop para sa lahat ng 4th year high school at college students. At ang good news po, libre po ito. Ang kailangan lamang pong dalhin ay isang litrato ng kahit anong landmark sa Marikina dahil gagamitin ito sa nasabing workshop. Layunin ng writing workshop na ito na linangin ng mga kabataan sa pagsusulat ng alternative and speculative fiction kung saan kasama ang Marikina bilang bahagi ng kwento. Pangungunahan po ng mga authors na sina Mina Esguera, Michael Anthony Co at Christine Lau ang workshop discussions. Para sa mga kabataang interesadong lumahok sa writing workshop, maaari pong mag-pre-register on or before August 21 sa Marikina City Library. Napakaganda po niyan mga kababayan, no? Dahil sa panahon ng internet, tila nakakalimutan natin ang kagandahan ng panitikan at pagsusulat, so magandang sumali tayo dyan. Pangalawa naman po mga kababayan, mula sa pagsulat, punta naman po tayo sa pagtatalumpati. Magaling ka ba sa impromptu speaking? Aba, kung oo, sumali ka na sa Search for the Best Impromptu Speaker sa Second Voice of Asia Speech Contest na siyang ilulunsad ngayong buwan ng Department of Education o DepEd. Bukas po ang patimpalak na ito para sa lahat ng mga Pilipinong 3rd year or 4th year high school o grade 11 o grade 12 para sa senior high school model schools. Ang bawat rehiyon ay entitled na magpadala ng 2 representative sa national finals, isang mula sa public school at isa naman na mula sa private school. Ang mananalo sa national finals ay siyang kakatawan sa ating bansa sa international finals. At ayon nga kay DepEd Secretary Armin Luistro, maganda itong pagkakataon para matutunan ang kultura ng ating bansa at ang kultura rin ng mga bansang Asyano. Para sa mga interesadong lumahok sa nasabing speaking contest, kung maaari lamang po ay makipag-ugnayan kayo sa inyong mga paaralan. And alright, sa puntong ito, alamin na po natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Unahin po natin sa Tokyo, mataas ang temperatura dyan, meron tayong 28 to 35 degrees Celsius. Mababa naman po sa Beijing, China, meron tayong 24 to 36 degrees Celsius. Moving over sa Bangkok, Thailand, mataas ang temperatura, ganun din sa Hanoi, Vietnam, 26 to 33 degrees Celsius. Mababa sa Jakarta, Indonesia, 23 to 32 degrees Celsius. Diyan po sa Ho Chi Minh, Vietnam, mataas ang temperatura, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Rangoon, Myanmar, mababa naman po, meron tayong 24 to 29 degrees Celsius. At silipin din po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo na siyang hatid sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Unahin po natin sa Los Angeles, mataas po ang temperatura, 21 to 24 degrees Celsius. Mababa po sa Ottawa, Ontario, meron tayong 12 to 27 degrees Celsius. Diyan naman po sa Europa, sa Madrid, mataas po ang temperatura, meron tayong 20 to 35 degrees Celsius. Mababa naman po sa London, 16 to 22 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Asia and sa Middle East, mataas po ang temperatura sa Kuwait, meron tayong 35 to 47 degrees Celsius. Mababa po sa New Delhi, India, meron tayong 24 to 29 degrees Celsius. At panghuli sa Australia and New Zealand, mataas po ang temperatura sa Melbourne, meron tayong 10 to 15 degrees Celsius. Mababa naman po sa Wellington, meron tayong 9 to 13 degrees Celsius. At mga kababayan, bibitinin ko lang po kayo sandali, pero wag po kayong aalis dahil magbabalik ang Panahon TV.